Yan, prepare ko muna yung ating lulutuan o pag-iinitan ng barbecue. Kasi nag-prepare na kami ng barbecue or nag-order ako ng barbecue na luto na para iinitin na lang sa site. Kasi medyo hassle kapag lahat ipe-prepare mo pa sa site. Kaya mas maganda kung naka-prep na lahat or iinitin mo na lang. Kapag ano tayo siya, ano siya, parang ayaw na rin. Umiiyak siya. Pag ano yan, ano tayo siya. Tama na baby? Walang pupo? Walang pupo baby? Hindi na ako nag-attempt na initin siya sa loob ng RB. Meron naman kaming microwave sa loob and meron ding kalan, pero hanggat maaari hindi namin ginagamit yung kalan doon or yung lutuan doon para mag-init. Kasi aamoy siya. Lahat ng gamit kasi namin doon naka-expose. So, and also kapag minsan mausok, tutunog yung smoke alarm. Pati ang iniinit lang namin sa microwave yung kanin. Madalas puro kanin lang iniinit namin sa microwave. Pero syempre, siguro darating din sa point na gagamitin namin yun. Pero sa ngayon hindi pa namin ginagamit yung yung kalan sa loob ng RV or trailer. Dito muna sa labas magluto. Tsaka enjoy lang yung weather. Mas maganda kapag dito ka luto sa labas or nag-init ng ulam mo. At least di ka problema sa amoy. Ito yung time na magpe-prepare ako for bonfire. Nakalimutan ko magdala ng fire starter. Pag may fire starter, sandali lang to. Talagang mag-burn agad yung wood natin and mag-start agad siya ng fire. Ginamit ko muna yung mga karton para kahit papano maging mas madali siyang mag-apoy. Pero
inabot din ako ng halos ilang ilang minuto siguro. Kasi yung kahoy yata medyo basa pa sa loob kaya hindi siya masyadong nag nagbo-burn. Ito yung setup ng campsite namin ngayong gabi. Si baby naglalaro pa, oh. Say hi, baby. Say hi. Naantok na, oh. Naantok na ang baby. Yan yung setup. Sumunod nga pala sila tatay kanina. Yan. Setup ng campsite. Tapos bukas alis na rin kami kaya hindi ko na nila ininstallan ng ilaw. Ininstall lang namin to kanina or kinabit lang namin to kasi nga lakas ng ulan para lang hindi mabasa. Kaya pang lang siya, pang cover. Ito yung sa likod. Yan. Tapos dito naman tayo sa side. $23 nga pala yan. Pero syempre wala tayong panama dito sa mga katabi natin na trailer tsaka motorhome. Yan. Halos ang lalaki ng mga hatak nila tsaka dinadrive nila na trailer. Kasi motorhome na yung gamit nila. Sa atin basta kasya lang kaming tatlo tsaka extended family, okay na yan. And on na yung ating bonfire din. Day 3 natin sa Pigeon Lake and last day also. Check out kami ng mga 11. Luto muna ako ng breakfast dyan, longganisa, tsaka itlog. Tapos mga tirang leftover initin para at least yan ready na. Kasi 11 mag-check out. Yan, kahit pa paano talagang nag-enjoy sa camping. Enjoy lang naman sa camping. Konting kwentuhan, kainan, yan, enjoy talaga. Yung ibon na to nag-aaway pa, oh.
Ayan, at pauwi na tayo. Tapos na mag-breakfast and all. I-hook up ko na yung RV sa ating truck. Ready na sa pag-uwi. Ina-assist tayo ni wifey para talagang sakto yung pagkakakabit and mabilis na nating ma-set up. Video ko ba? Smile. Good morning. Good morning. Where's Daddy? Diyan si Daddy. Sabi mo na siya na registration. Yan po tay, tama po yan tay. Okay. Merong nakapila tay. Isa siguro to or dalawa. Okay, sige. Pila ko muna tay. Sige, babay lang ako. Si Ma'am Jane, no? Asan na? Nandun na. Nandun na. Sabihan mo lang ako pag okay na. Kaya ako nalararga. Okay po tay, copy po. Asan Oh, na? doon pala malapit ang washroom. Ay, tatlo. Dami. Tatlo. Mom, Tatlo tay, tatlo nakapila tay. Pang-apat tayo. Wala akong paparkingan dyan no? Meron time, pero medyo malapit kayo sa washroom. Kung okay lang po sa inyo. Hindi, okay lang. Ito na lang kami. Basta sabihan mo lang ako kami pag patay ko na rin siguro yung makina ko. Matagal pa yan siguro. Mga 30 minutes siguro yan, no? Yes time, mga more or less po. Kasi medyo malaki-laki itong nasa unahan namin eh. Baka medyo matagal ng konti po. Okay, ligan naman yung parking ko dito. So okay lang. Basta timbre mo. Ayan, naka-line up nga pala kami dyan sa dumping station kung saan ito yung parang tawag sa atin sa Pilipinas, yung Poso Negro. Lahat ng waste ginamit mo na pinaghugasan, pinag-shower, yung pinagliguan, lahat-lahat, pati yung mga pupu, wiwi, i-dispose na natin or i-dispose na namin yan. Dito yung dumping station. Ayan, meron ng kasunod tayo sa likod. Trailer din yan. May trailer din sila. Tapos ito medyo matagal-tagal to kasi mahaba yung RV niya. Mga 27 foot siguro to. Tapos yun yung isa. Tapos ayun yung nasa harap. Siya yung ongoing. So pang-apat na tayo, mami. So kanina pang-5 pala tayo. Hindi pala tayo pang-4. Magdi-dispose na rin sila ng sweet seaware. Tapos na sila. Ang galing mo na kabisado mo yung army. Yung ganun, kaya dadam tayo ng pupo ni baby. bump. Pupo ni baby bump. Dadamp natin yung pupo ni baby. Okay, bump baby via pupo. Pwede, dito kayo. Sa mga oras na to, medyo nagmamadali ako.
dispose or mag-prepare kasi out of courtesy din sa mga nasa likodan natin, di ba? So medyo na-delayed ng konti yung nasa front natin kasi napansin ko parang hindi pa sila prepared, labas-pasok sila sa trailer habang nagde-dispose. Hindi ko sure kung ano pa yung mga ginagawa nila, but anyways, tayo naman time na natin. Kaya ayan, medyo madali tayo ng konti pero maayos. Kabisado naman na natin yung trailer natin and alam na natin kung ano yung mga gagawin. Prepared tayo dyan. Ito yung sewer hose or yung sewer line na kung saan i-connect natin siya dun sa sewer ng ating RV papunta dun sa dumping area or dun sa dumping hole. And yan, i-connect natin siya para ma-dispose na natin yung unang-una yung block kung saan nandun yung mga wiwi tsaka pupo. Yan, ipapasok natin dyan sa tubo ng sewer na yan. Tapos yan, i-release na natin. Uunahin muna natin yan, yung color black or yung ating pupo wiwi. Una yan. Tsaka Pero natin it's color green kasi may gamot siya eh. or para ma-dissolve yung mga pupo. Yan. Kung mapapansin nyo, medyo hinihingal tayo ng konti dyan kasi malamig. Malamig yung weather nung mga araw na yan, nung mga oras na yan. Kasi bukod sa nagmamadali tayo, iba yung lamig nung araw na yan. Nung gabi malamig hanggang pagising namin ng umaga malamig pa din. Parang around +2 or feels like or yung wind chill is -1 or -2 yata. Parang ganun. Pag kasi malamig, talagang medyo nakakahingal kapag gumagalaw ka. Talagang hindi mo mapipigilan huminga. Tapos yung camera nasa dibdib ko pa malapit. And yun, medyo nagmamadali tayo. Courtesy dun sa mga nasa likod din natin na naghihintay. Kasi medyo natagalan nga yung nasa front natin kanina. Tap na natin yung Ray. Ayos na. Oh, mami, madami pa yung tubig dito eh. Yan yung tubig, yung malinis. Dami pa, yung empty, madami pa yan. Kaya malinis pa yan eh. Ito malinis yung tubig na umaano dito.
Mami, tapos na ah.